Ipagtatapat ko sa'yo, hindi alam ng asawa ko, Brad Eli, sabi niya. Ano yun? Kasi alam mo, bading ako. Hindi ba 7 anak mo? Oo. Lahat ng anak ko, kaya naging tao, naglasing ako. Bakit ka ako? Kasi hindi ko naman talaga yung asawa ko, wala naman ako talaga kahalayan dun eh. Isa na namang malalim na pagsusuri ang ating gagawin sa oras na ito, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng pagpalabas natin ng video ng ating kapatid na Eli upang atin pong siyasatin yung mga bagay na dapat nating malaman tungkol po sa katotohanan. Na alam ko po bilang sa pagpapalabas ko po, pagbibigay ko po ng reaksyon sa mga video ng kapatid na Eli, ay lalo pa tayong matuto tungkol po sa mga aral ng Diyos, lalong-lalo yung mga may nabasa tayong talata na kung saan naguguluhan po tayo, hindi natin alam kung ano po yung tama, ano po yung totoong interpretasyon, magkakaroon tayo ng idea, makikita natin yung kahulugan ng mga talata na maaaring gumugulo sa ating kaisipan. Kaya ito po ang dahilan ko kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito. At yung mga nagtatanong bakit ang video ng kapatid ni Eli, but hindi naman yung iba. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, nakita ko kasi sa mga video ng kapatid ni Eli, mayroon akong natuklasan sa kanyang mga pagpapaliwanag na mayroon akong nakuhang mga idea para makuha ko o maunawaan ko ang Biblia. Isa doon ay yung kanyang galing na magpaliwanag sa pamamagitan ng logic o lohika, mga kaibigan at mga kapatid. Na yan ay hindi ko natututunan sa iba. Na yan ay hindi ko po nauunawaan ng Biblia dati, pero sa pamamagitan ng mga pag-explain ng kapatid na Eli ay nagkakaroon ako ng linaw sa pagkaunawa dahil sa mga logic na ginagamit niya, mga kababayan. Gaya itong ating pag-aaralan ngayon na ang tao ay mayroon pong nag-uudyok sa kanya para gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. Sino itong nag-uudyok sa atin, mga kaibigan, na sinasabi ni Pablo? Isang napakahalaga at napakagandang matutunan natin dito sa parteng ito na ipapangaral ng kapatid ni Eli, na gusto ko pong makita natin. At sana lamang po, mga kababayan, ang mga taga-MCGI o yung mga production ng MCGI ay maunawaan nila yung aking ginagawa. Kasi po, mga kababayan, gusto ko talagang itawid din yung mga na-experience ko sa pamamagitan ng pakikinig ko sa ating kapatid na Eli, ay natuto ako sa mga aral ng Biblia. Kaya salamat na lang at nakita ko yung mga pangangaral ng kapatid na Eli Soriano. So heto po, mga kapatid, napakahalaga po ito. Sana po patapusin natin, makita natin yung mga linaw ng mga talata. Heto po. Explain ka, yon, naalala ko nga po kanina, yung sinasabi po sa paksa na ang nagiging dahil ng lalong pagkakasala nga ng tao, maging sa loob ng iglesia, yung sinasabi po doon na yung pagdadahilan, yung nasa Roma, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Na minsan nga po, yung isip mo parang nakagawa ka ng mali, tapos parang nangangatwiran ka pa na, uy, kaya alam mo lang naman ginawa yun, kasi ganito, nag-justify ka dun sa iyong nagawang mali.
Tapos minsan naman, yun nga pong hinahatulan mo naman yung sarili mo na patong mali. Parehong hindi tama na ganun ang mangyari sa atin. Kasi kung hahatulan naman natin ang ating sarili, wala tayong karapatan dahil ang Diyos siya lang ang pwedeng makahatol kasi siya lang ang nakakaalam ng ating puso. At mas dakila siya kaysa sa ating puso. Pagka naman tayo nagdadahilan lang naman, masama din po dahil pagka parang hindi mo ina-acknowledge na may mali ka, tutuloy-tuloyin mo naman ang paggawa ng mali. Gagawa ka ng gagawa ng mali kasi hindi mo naman wala ka ng palang kasalanan Parang nag-justify mo yung ginawa mong mali. Ganun po, doon lumalala, doon tayo lalong nagkakasala pagka ganun. Kaya ang talagang kailangan lang po natin gawin para huwag lumala ang ating kasalanan, tanggapin natin na nagkasala tayo, tapos humingi tayo ng tawad sa Diyos. At humingi ka ng tawad. Huwag mo nang ipaliwanag sa Diyos na sasabihin mo, parang mag-i-excuse ka. Kaya ako lang naman po nagawa dahil yung asawa ko, pinabayaan ako, hindi umuwi. 6 na taon na ayaw umuwi. Kaya ko lang naman po nagawa yun. Hindi dapat na dahilan yun Sis Luz. Opo. At kung napansin mo, kapatid na Luz, kapatid na Dani, yung nasa 2:15 ng Roma, ang nagdadahilanan at nagsusumbungan sa isa't isa, yung pag-iisip kontra sa puso at budhi. Opo, yun nga po, Brad Eli. Yung isip, nakikipagkontrahan siya doon sa puso at budhi. Kasi yung isip nga po natin, ang siyang talagang laging parang target ng demonyo, yung reasoning natin, yun yung kumukontra, yung sinasabi minsan, iniisip minsan natin, pakontra ng ating budhi, silang dalawa, naglalaban. Sa loob mismo natin, nangyayari yun, na nag-aakusahan, tapos minsan naman, nag-i-excuse naman yung isip, pero inaakusahan naman siya ng budhi. Ganun po. Meron talagang ganun nararamdaman. Ganito di ba totoo Sis Luz? Minsan inaamin naman ng budhi mo na talagang mali ka. Tama yun? Tama po. Nararamdaman mo ba yung Brad Danny? Minsan yung budhi mo, yung konsensya mo, sasabi mo talaga namang mali ako Di ba ganun, Amen po. Opo, kapatid Lely. Pero kung minsan, yung atin namang isip nagsasabi, hindi ka mali. Kaya mo lang naman nagawa yun Siya kasi nag-umpisa Ganon. Diba? Parang ganon, Parang tinukso ka niya Kaya hindi ka may kasalanan. Kini-excuse ng isip mo yung sinasabi ng budhi mo. Magka-kontra yung isip mo at budhi. Kasi yung isip mo, minamanipula ni Satanas. Yun naman budhi mo, sinusulatan naman ng Diyos ng kanyang aral na kabutihan. Kaya kumukontra yung budhi dun sa isip. Yun yung sinasabi ni Pablo, na nagtatanyag ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi. At ang kanilang mga pag-iisip nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Sa English, ang pagkakasabi, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Nangyayari yan deep within us sa ating kalooban. Ini-excuse ka ng isip mo, kinokondem ka naman ng konsensya mo. Pagka yun ang papakinggan mo, yung ini-excuse ka, hindi mo tatanggapin na yung mali ka. Magtutuloy-tuloy ka sa kasalanan. Kasi ini-excuse ka nung isip mo Habang kinokondena ka naman ng budhi mo. Basahin nga natin sa Kastila yan. Ya quien muestran la obra de la ley escriba o escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos
acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿O qué está aconteciendo dentro de nosotros? I hope you understand that point. Agora, Sis Luz, Opo, hindi tayo dapat magpaliwanag sa Diyos. Alam ng Diyos ang punot dulo. Kaya sa panalangin, sinasabi ko, Panginoon, di po namin sinasadya. Mali yun, huwag na natin sasabihin yun. Alam naman ng Diyos kung di mo sinasadya, kung sinasadya mo eh. Mamaya, sinasadya mo naman talaga, sasabihin mo, di mo sinasadya, lalaki pa lalo ang kasalanan mo. Kaya, ang Diyos naman ang umaaring ganap, humingi ka na lang ng tawad, huwag ka ng mga tuwiran. No? Amen. Opo. Huwag na tayo mga tuwiran, Miss Luz. Panginoon, patawarin mo po kami. Nalalaman mo po ang lahat ng bagay, patawarin mo po kami. At huwag din naman nating husgahan ang ating sarili, gaya ng binasa ni kapatid na Daniel. Ngayon, ang ating tanong, Sis Luz, ganito. Marami po kasi mga tao, mga kaibigan, na kung saan ay minamali talaga yung mga talata ng Biblia. Iba yung nagkakamali doon sa minamali at ikinakatwiran pa. Yun po yung ibig i-point ng kapatid na Eli, na gaya din sa mga tao na nakakagawa ng mga mali, iba kasi yung nakakagawa doon sa talagang minamali eh. Lalong-lalo tungkol po sa pangangaral natin na alam na nga natin, kitang-kita sa mga talata, gaya ni Back to the Scripture, nababasa na sa Biblia, minamali pa mga kababayan. Yun ang mali talaga. Pero yung nagkamali ka, gaya yung ipinupukol o binibintang sa ating kapatid na Eli na kanyang pagkakamali. May mga nagko-comment kasi sa atin tungkol dyan hindi naman talata, hindi naman aral ng Biblia ang itinutuligsa, yung personal naman. Sinong walang personal sa atin para yun ang ating na para bagang ginajustify natin yung ating sarili. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagko-comment sa atin, mahilig sa mga ganun mga kaibigan. Pero gaya yung ating napakinggan, ay tama po, no? Tama po yung ating pinag-aaralan. Tuloy natin, mas maganda ito Ano pa ang isang bagay na nagpapatindi sa kasalanan ng isang di umuunawa ng ugali ng Diyos? Ang ugali kasi ng Diyos, ang ugali niya, magpatawad siya. Opo. Pag hindi mo inuunawa na gusto kanyang patawarin, lalong lalaki ang kasalanan mo. Bakit? Basahin natin ang 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang Diyos pala nagpapahinuhod. Ang kahulugan ng pagpapahinuhod sa English nga, pagkakasalin, long suffering. Yung pagpapahinuhod, Sis Luz, pagtitiyagayo, naghihintay siya. Nagkakasala ka, hindi ka niya agad pinapatay. Nagkakasala ka, hindi ka agad niya hinahatulan. Hindi ka agad niya pinaparusahan. Nagkakasala ka. Kasi ang ugali ng Diyos, gusto niya magpatawad siya. Hindi niya ibig na kahit na isa mapahamak, kahit sino mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Yun ang sabi ng Biblia. Ngayon, kaya hindi agad siya nagpaparusa, hinihintay niyang magbalik loob ka at magsisi. Hindi mo nauunawa, ganun pala ang gusto ng Diyos. Kaya hindi kanya pinaparusahan agad para magbalik loob ka at magsisi. Ang ginawa mo naman, sinamantala mo.
Kung hindi ka pinaparusahan, tinutuloy-tuloy mo ngayon yung kasalanan mo, sinasamantala mo pagkakataon. 8:11 ng Ecclesiastes. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi sinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, ang inagawa naman ng mga anak ng tao na nagkakalubog-lubog na sa kasalanan. Yun ang hindi nakakaunawa. Kaya dumadami lalo ang kasalanan. Alam mo kung bakit, Sis Luz? Bakit po? Kasi hindi niya nauunawa na kaya hindi siya agad pinaparusahan, naghihintay ang Diyos, nagpapahinuhod siya para ka magsisi, Amen. para kanya patawarin. Hindi mo naman inuunawa yung gusto ng Diyos na kaya hindi kanya agad pinaparusahan para magbalik loob ka't magsisi. Ang ginawa mo, kung hindi ka agad pinaparusahan, tinuloy-tuloy mo ngayon yung pagkakasala mo. Sabi ni Solomon, ang hatol laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad. Kaya, yun ang bunga. Ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nagagala o nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Sumasama ka palalo ng sumasama. Kasi hindi ka agad pinaparusahan ng Diyos para ka magsisit, magbalik loob. Gusto niya, kusang loob kang magsisi, magbalik loob. Ang ginawa mo naman, sinamantala mo, na hindi ka pa pinaparusahan, gumawa ka na ng gumawa ng kasalanan. Iyon ang nagiging dahil kung bakit nadadagdagan ng kasalanan, kapatid na Luz. Kaya mga kapatid, hindi ka pa pinaparusahan, itutuloy-tuloy mo yung ginagawa mong masama. Tuloy-tuloy mo yung pagnanakaw mo. Tutuloy-tuloy mo yung pambababae mo. Itutuloy-tuloy mo yung panlalalaki mo. Itutuloy-tuloy mo yung iyong pagtataksil sa iyong asawa. Itutuloy-tuloy mo yung iyong panluloko sa kapatid. Pananyansing sa dalaga, panluloko sa dalaga, niligawan mo sabay-sabay 5. Pagka ginawa mo yan, malululong ka na ng malululong, malalagak ka na ng malalagak sa paggawa ng kasamaan. Lalaki na ng lalaki kasalanan mo. Kanino? Doon sa mga hindi nakakaunawa ng ugali ng Diyos. Kasi kung nauunawa mo ugali ng Diyos, kahit mali ka, hindi ka pinarusahan agad, naghihintay kasi siyang maintindihan mo na ikaw ay mali, naghihintay siyang magpatawad dahil ayaw niya na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yun ang ugali ng Diyos. Yun ang sinamantala ngayon ng tao. Ano naging resulta? Ang karamihan sa atin ngayon, mga tao sa mundo, kapatid na Luz, ang tao ngayon sa mundo, alipin ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. Ang mga politiko, alipin ng pagkaduhapang sa puder o sa kapangyarihan. Ayaw nang umalis. Pag nakatikim ng puder, ayaw nang umalis. Gagawin na ang lahat. Papatay na ng kapwa. Papatayin pati kanyang kababayan para manatili sa puder. Kaya ako nga minsan napupuri ko si Presidente Duterte. Sabi niya kasi, pagkamali ako, mag-resign ako. Diretsahan siya. Hindi siya kapit-tuko kagaya ng ibang mga naging presidente. Kapit-tuko, no? Sa tungkulin o sa poder o sa kapangyarihan. Ang pag-ibig sa kapangyarihan o minsan nagkakaroon ng nakakakurap. Meron silang kawikaan dyan Paano yung kawikaan nila dyan, Sis Luz? Power, yun po yata yung power corrupts.
Absolute power corrupts absolutely. Yan po ba yun? Absolute power, corrupt, absolutely. Ganon. Pagka ikaw ay nasa poder, kagaya nung ibang mga nagiging presidente sa iba't ibang panig ng mundo, masama na isip. Kagaya nung presidente ng ngayon, ng Syria. Ayaw nang umalis sa pagka-presidente, pinapatay na yung kanyang mga sariling mamamayan na ayaw na sa kanya. Mabuti nga yung presidente ng Zimbabwe ba yun? Yung kamakailan, si Robert Mugabe. Saan ba presidente yun? Kesa magkagulo-gulo pa, tumigil na siya, umalis na siya sa power. Pinasa niya na sa iba, si Robert Mugabe. Saan presidente yun? Sa Zimbabwe. Halos 30 taon siyang mahigit na presidente ng Zimbabwe from 1987 to 2017. Nung makita niyang magkakagulo sa kanyang bansa, mabuti naman, umalis siya. Parang si Erap, no? Si Erap, nung makita niya na magkakagulo, nagkaka-EDSA na, para rin si Marcos. Nung nakita niya, sabi ni yung chief of staff niya, sino ba yun? Si Fabian Ver. Si General Fabian Ver. Sabi niya, Sir, bombahin naman natin, sabi. Kung nasa EDSA, sabi ni Marcos, wag kayong mambobomba, sabi ni Marcos. At pumayag na lang siyang umalis kesa mabomba yung mga taga-EDSA. Sabi ni Bere, eto, pakinggan nyo ito. At a palace news conference, his top general argued with him. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because there are many civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Reilly, he said, my order is to disperse the crowd all the time, Mr. President, without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Kita nyo? Yung masyadong pinasasama si Marcos, kaya lang nagtagumpay ang EDSA revolution na yan eh. Hindi pumayag si Marcos sa gusto ni Berna, bombahin na yung mga nandun eh. Kung kagaya ni Assad yan si Marcos, maraming mamamatay sa EDSA. Kasi yun ang gusto ni Bere, na bombahin na yung mga nagre-revolusyon doon sa EDSA. Sabi ni Marcos, no. Sabi niya, maximum tolerance. Hanggang nung pumunta na yung Amerikano, sinong Amerikano yung sinundo siya sa Malacanang, sabi, dadalhin daw siya sa Paway, sa Ilocos Norte, pala dadalhin siya sa Hawaii. Pagkatunog, Paway at Hawaii. Yun ang hindi nalalaman ng mga tao ngayon, ng mga bata-bata pa, na para bang si Marcos napakasama na. Hindi totoong napakasama ni Marcos, mga kapatid. Yung nagpapasama, yung mga hindi nakakaintindi ng nangyari. Parang si Erap, bago naalis sa pwesto, nakausap ko. 2 gabi bago siya umalis sa pwesto, nagkausap kami ni Erap. Humihingi siya sa akin ng tulong kung ano raw ba magagawa kong tulong sa kanya. Pinatawag niya ako sa bahay niya doon sa San Juan. Nag-usap kami. Nakita ko ang gusto ni Erap, ipagtanggol yung mahihirap. Ayaw niyang pumayag na tumaas ang tubig at ang kuryente. Yung mga kalaban niya gusto dagdagan ng taas ng tubig at kuryente. Hindi siya pumayag. Nagalit sa kanya yung mayayaman. Ayun, pinagkaisa-isahan siya. Kausap ko siya. Mahigit kaming 3 oras dun sa bahay niya. May mga ipinanood pa siya sa aking mga video na mga pinupugutan ng ulo dun sa Mindanao. Sinabi niya sa akin yung mga frustration niyang nakita sa mga taong malulupit. Kaya, nung magkatapos na kami mag-usap, kasama namin si Fernando po, pagkaraan ng ilang araw,
nabalita, nag-e-EDSA na naman uli. Ang ginawa ni ERA, umalis na lang sa Malacanang. Iniiwan niya na yung kanyang poder para wag na lang dumanak ang dugo. O sasabihin niyo ba ngayon, masama si ERA? Para rin si Marcos. Hindi naman masama si Marcos na kagaya ng kasinsama nung iniisip nung iba na marami kang pinapatay. Bakit? Alam mo ba si Marcos ang pumatay? Meron siyang mga general Kasama nga si si Enrique nun Kasama nga si Ramos dun sa mga general na yun Hindi naman si Marcos ang kumakalabit ng barila. Sino ba ang mga immediate superior ng mga sundalo? Kung totoo may mga namatay sa panahon ng martial law, isa-isisi mo ba lahat kay Marcos? Meron nang hindi alam si Marcos ang nangyayari Bakit? Yung pinsan ko kasi nasa Malacanang. Dumating yung balita na napatay daw si Aquino, si Ninoy. Umiinom ng kape si Marcos ayon doon sa kwento nung pinsang kong buo, si Noel Soriano. Presidente ng UP yung pinsang buo ko. Ang kwento niya sa akin, nung mabalitaan ni Marcos na napatay si Ninoy sa airport, umiinom ng kape si Marcos, binalibag yung kanyang yung kape niya. Sino may gawa nun? Sabi raw ni Marcos. Lumalabas, hindi siya. Kita nyo mga kapatid, huwag tayong hatol ng hatol, hintay na lang natin sa paghukom. Sino ba talaga pumatay kay Marcos? Sabi nung iba, si Imelda raw. Ba't naman papatay, mahal na mahal ni Imelda si Marcos? Bangkay na nga, inahalikan pa Naku naman kayo, mapaniwalain kayo. Kaya kayo naniwala kay Alan Bantilo dahil dyan sa mga chismis Kaya ba't na naniniwala? Mas maniwala kayo sa Diyos. Tiwala tayo sa Diyos, huwag tayo sa tao maglagak ng tiwala. 17:5 Nehemias, sumpay ng tao na tumitiwala sa tao. Mas maniwala kayo sa Diyos. Marami kasi talagang taong gumagawa ng kasinungalingan para lang mailagay yung kanilang sariling interes. Gaya yung mga ikinikwento sa atin ng ating kapatid na Eli na nakalihim na katotohanan sa nakaraang istorya ng ating bansa. Kaya dapat lang at tama lang yung huwag kang magtiwala sa mga historiador. Kasi maraming mga historiador nililin lang ang katotohanan, lalong-lalo sa pananampalataya, mga kaibigan at mga kapatid, na ang mga Katoliko naniniwala sa mga history, hindi mo nga alam kung gaano katotoo yung history na sinusunod mo mas maganda na lang na sumunod ka sa Biblia sapagkat yung history na sinusunod mo ay kakontra sa Biblia. Kung yung history ay kakampi ng Biblia, pwede yon. Pero yung mga history ng mga Katoliko ay wala mga kaibigan. Ito yung ipinopoint namin na wag tayong magsipaniwala sa mga istorya ng kung sino-sino mga nag-istorya na kinokontra pa ang Biblia. Mga kapatid, sana po magising po tayo mga Katoliko. Magising po tayo. Ang gustong i-point ng kapatid na Eli dito na aking nakikita ay huwag tayong maniwala o magtiwala sa tao, yung gawa ng tao, yung historya ng tao. Maniwala tayo sa Biblia, mga kaibigan. Kaysa kay kapatid na Soriano, kaysa kay kapatid na Daniel, kaysa kay kapatid na Dani, kaysa sa sino man sa amin, ang paniwalaan nyo ang salita ng Diyos at yung salita ng Diyos ang magliligtas sa ating lahat. Naintindihan nyo mga kapatid? Amen. Sabi ng Diyos, kung hinahatulan tayo ng ating puso, lalong dakila ang Diyos kaysa sa ating puso. Nalalaman niya lahat ng bagay. Wala tayong karapatang humatol sa iba. Wala rin tayong karapatang humatol sa ating sarili. Ilagay natin sa kamay ng Diyos ang paghatol.
Sabi niya, ako ang gaganti. Ako ang hahatol. Wag mo angkinin yung trabaho ng Diyos. Ganon din naman, huwag nating hatulan yung ating kapwa. Alam niyo, sa paghuhukom, pagbalik ni Kristo, malalaman na natin kung sino pumatay kay Marcos. Kung sino pumatay kay Ninoy. Ang dahil na kasing nag-imbestiga eh. Hanggang ngayon, walang malaman kung sino pumatay kay Ninoy eh. Kung sino nagpapatay. Ako, meron akong kapilasong alam. Kaya lang, di ko sasabihin. Pag pinilit ako, hindi ko rin sasabihin. Kasi masama yun eh. Baka mapag-initan pa tayo eh. Delikado yung panahon natin. Pero kayo basta naniniwala kung kani-kanino mga kapatid. Ano ang punto ko? Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Para wag tayong malulong sa kasalanan, maniwala tayo sa Diyos na siya ang nagpapatawad, siya ang umaaring ganap, walang iba, siya ang pwedeng mag-aring ganap, siya ang pwedeng umabsuento, siya rin ang pwedeng kumundina o humatol. Para wag tayong malulong sa kasalanan, kung may nagawa tayong mali, magtanong tayo sa Diyos. Huwag nating hatulan ng ating sarili. Diyos, may pag-asa pa po ba ako? Ang nagawa ko pong kasalanan, ganito. Kanino ka sasangguni? Kanino ka magtatanong? Kay Madam Elsa? O kay Madam... Sino yung isang Madam Brad Roland? Si Madam Auring po, Pagnelli. Kanino ka magtatanong? Kay Madam Auring? Nagkasala ka o kay Madam Elsa? O magtatanong ka ba dun sa biyena ni kapatid na Dani? Alam nyo kasi mga kapatid, yung biyena ni kapatid na Dani, manghuhula yun sa Quiapo. Papakita mo lang yung kamay mo, sasabihin sa'yo kung anong ulam mo kahapon. Dali, no? Opo, kapatid Nelly. Isa po siya sa mga unang manghuhula sa Quiapo, sa Plaza Miranda. Tanong mo sa kanya kung ano kulay ng mapapangasawa mo. Titingnan niya kamay mo. Sasabihin niya sa'yo, nakikita ko rito. Ang kulay ng mapapangasawa mo, kulay berde. Ganun yon. Yung biyena ni kapatid na Dani, nanay ni Sis Baby. Patay na ba siya, Brad Dani? Opo, pinagpahinga na po siya. Namatay po siya, dati po siya. Mabait na tao sana yon, nakapakinig sa akin. Opo. Naniniwala yun eh. Kaya lang, Brad Eli, hindi ko naman maiwan kahit itong aking hanap buhay. Malakas ang kita ko, wala naman akong pagkakakitaan. At malakas ang kita niya sa hula-hula eh. Sisingil niya 100, 200, 250. Pagka mayaman, 500. Makasampu kang mayaman, 5,000 yun. Yun ang hanap buhay ng biyena ni kapatid na Daning babae. Kaya lang din niya raw maiwasan, ayaw niyang umanib sa atin kasi may mga anak siyang tinutulungan. Yun. Mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo, pagka nagkasala tayo, huwag tayong pupunta kay Madam Oring. Ano pangalan ng biyenan mo, Brad Dani? Tuding po, Aling Tuding. Madam Tuding yun. Ano ka? Huwag kang pupunta kay Madam Tuding, kay Madam Oring, huwag kang pupunta kay Madam Elsa. Sumangguni ka sa Diyos. Diyos, may pag-asa pa po ba ako? No? 31 ng Isayas. Basahin natin si Lou. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisang guni, ngunit hindi sa akin, at nag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu,
upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kaya dumadami ang kasalanan ng iba, ang sinasangguni yung isip niya na impluensyado ni Satanas. O kaya ang sinasangguni, mga espiritong hindi sa Diyos. Sabi ng Diyos, sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni hindi sa akin, hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kaya yung mga espiritista, patong-patong ang kasalanan yan eh. Kasi sumasangguni sa mga espiritu yan eh. Sumasangguni pa sa patay ang mga pastor ng espiritista. Naku, huwag kayong aanib dyan. Kasuklam-suklam sa Diyos yan. Yung mga sumasangguni sa mga patay at sa kung ano-anong espiritu. Dapat sumangguni tayo sa Diyos. At ang pagsangguni sa Diyos, pagtunghay sa Kanyang salita. Basahin natin ang 9:9 ng unang Samuel. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika at tayo'y pumaroon sa tagakita. Sapagkat yan ang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Yun, kung sasangguni sila sa Diyos, uusisa sila sa Diyos, sasabihin nila, halika, punta tayo sa tagakita. Kasi yung tinatawag na propeta ngayon, tinatawag ng una, tagakita. Gusto mong sumangguni sa Diyos, kapatid, pumunta ka sa propeta o tagakita. Babasahin sa iyo ang salita ng Diyos. Panginoon, may pag-asa pa po ba ako? O wala na po ba akong pag-asa? Huwag kang mahiya, kapatid. Kahit ano yung nagawa mong kasalanan o kasamaan, lumapit ka sa mga ngaral. Makipagsangguni ka sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Pwede naman kitang pagtakpan. Hindi ko naman sasabihin kahit kanino. Halimbawa, kagaya nung isang kapatid na kausap ko, meron siyang 7 anak. Malalaki na, may mga pamilya na mga anak niya. Pati yung bunso niya, meron ng pamilya. Ano siya, mga 60 taon siya. Nakausap ko, Bradley, meron po akong ipagtatapat. Baka po hindi ako maligtas kung hindi ko ipagtatapat sa'yo. Sabi niya, ano yon, kapatid? Bradley, huwag mong sasabihin sa iba, ha? Opo. Kasi kung sumasangguni kayo sa akin, hindi ko naman pwedeng sabihin kahit kanino. Bawal ng Diyos yun sa akin. Sabi niya, pagtatapat ko sa iyo, hindi alam ng asawa ko, Brad Eli, sabi niya. Ano yun? Kasi alam mo, bading ako. Hindi ba 7 anak mo? Oo. Lahat ng anak ko, kaya naging tao, naglasing ako. Bakit ka ako? Kasi hindi ko naman talaga yung asawa ko, wala naman ako talaga ikang kahalayan dun eh. Nakakaramdam ako ng halay sa kapwa lalaki, sabi niya. Kaya lang, ayoko naman ikang masabihan akong bading, nag-asawa ako. Ngayon, nung pangasawa ko siya, nagkaanak kami dahil lasing ako. Ibig mo sabihin, kakoting magkakaanak ka, naglalasing ka muna. Oo, bago ako naanib sa iglesia, naglalasing ako kasi ayoko naman talaga nung asawa ko Gusto ko lalaki, sabi niya. Kaya lang, Bradley, huwag mo sabihin sa asawa ko, sabi niya. Baka awain ako. Sabi niya. Hindi ko sasabihin ka ako.
Hindi ko sasabihin sa asawa mo, sasabihin ko sa kapatiran. Pero alam nyo, yung tao na yon, para sa akin, ina-appreciate ko yung ganong klaseng tao. Kahit pa bading, mga kaibigan, no? Kahit pa nagkakagusto siya sa lalaki. Pero ang ina-appreciate ko sa kanya, pinaglabanan niya yung kanyang damdamin na lalaki yung gusto niya, nilabanan niya. At siya ay nag-asawa ng babae na yun ang karapat-dapat, mga kaibigan. Yun yung paglaban niya doon sa kanyang damdamin. Kahit pa siya ay bakla o bading, mga kababayan, ay nakaya niyang pinaglabanan yung kanyang sarili. Na yun yung sinasabi sa Biblia na talikuran ang kanyang laman. Turuan ko ang kapatiran. Pero hindi ko sasabihin ang pangalan niya. So, sinasabi ko nga sa inyo, di ba totoo yun? Naliligalig siya kasi alam niya, hindi naman niya mahal yung asawa niya. Eh baka nagkakasala ako, pinaniwala ko siyang mahal ko siya. Eh ang totoo yung mahal ko, yung nobyo ko. Kapwa niya lalaki yung daw ang mahal niya. Kasi bating nga siya. Ngayon, baka hindi ako maligtas, Bradley. Ngayon nabautismohan na ako. Gusto ko maging dapat sa Diyos. Pwede ba ako maging dapat kahit bading? Sabi niya, pwede ba ako maging dapat kahit bading? Sabi ko sa kanya, kapatid, sabi ko, ingatan mo na lang yung lihim mo. At tutulungan kita kung mag-ingat. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Pero sinasabi ko na nga ngayon sa inyo Hindi ko sinasabi kung sino siya. Kaya ako naman sinasabi para magturo ako sa inyo. Baka meron pang ganun Sabi ko, huwag ka lang gagawa ng masama. Sumunod ka lang sa utos. Total, matanda ka na. Sabi niya sa akin, talaga naman ngayon, Bradley, matanda na ako. Wala na sa akin yun, sabi niya. Hindi ko na nararamdaman masyado yung alay, sabi niya. Gusto ko maglingkod sa Diyos. Sige ka ako, maglingkod kang maayos. Magiging dapat ka sa Diyos. Pagkalikod niya, nakita ko tumutulo yung luha ng kapatid. Siguro parang naginhawahan siya na ipagtapat niya ang lihim na siya lang at ang Diyos ang may alam. Kaya lang dinamay niya ako ngayon. At ang burden nasa akin din. Na maingatan yung karangalan ng kapatid. Nakikita ko naman silang mag-asawa, sweet sila. Siguro, after all, things have been said and done. Sabi niya kasi sa akin, sasabihin ko pa ba sa misis ko? Pag sinabi mo sa misis mo, malalaman pati ng mga anak mo. Naku, makakaku-insultuhin ka na lang. Biyaan mo na, wag mo nang sabihin sa kanila. Total, hindi naman nila alam. Ayun. Yun. Alam nyo, yung lalaking sinasabi ko na yun, ang laki niya. Maskulado pa nga siya. Ang bading daw ay hindi maliligtas. Mali po yun. Tama yung sinabi ni kapatid na Eli na hindi porket bading ka, hindi ka na maliligtas, wala ka ng kaligtasan. Hindi po. Kasi tao ka rin. Ang Diyos, ibig niya lahat ng tao ay maligtas. Kaya bading ka, kaya tomboy, kaya ano ka pa, mga kaibigan, mayroon kang tsansa na maligtas. Kasi ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo ay naging handog para sa lahat ng mga tao. Yung bading, yung tomboy ay mga tao din yan, mga kaibigan. Mayroon din silang chance na maligtas, mga kababayan. Kahit hindi ka man bading, kahit hindi ka man tomboy, kung ikaw naman ay gumagawa ng labag sa Diyos, ay hindi ka rin maliligtas
kahit bading ka, kahit tumboy ka, kung hindi ka gumagawa ng labag sa pinagbabawal ng Biblia, magkakaroon ka din ng kaligtasan. Gaya yung sinasabi o ikwento ng kapatid na Eli. Kaya yung mga nagsasabi hindi maliligtas ng bading, hindi maliligtas ang tomboy, yan ay mga tarantadong mangangaral yan, mga kababayan. Mga tarantadong mangangaral yan. Hindi ka nga maghihinalang bading siya eh. Maskulado na, may bigote pa. Pero, nasa Biblia naman yon. Ganyan ang ilan sa inyo. Mga nagsasababae, mapakiapid sa kapwa lalaki. Ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit, inaring ganap na kayo. Sino ba umaaring ganap? Ang Diyos. Kailangan mo pa bang magpaliwanag sa Diyos? Humingi ka na lang ng tawad, maiintindihan na ng Diyos yon. Sumangguni ka lang. Huwag mong sarilinin. Sislus, Sumangguni ka lang, malalaman mo sa Diyos. Pamatigil na yung ginagawa mong kasalanan, sumangguni ka sa Diyos. Yun ang payo ko sa inyo, mga kapatid. At ang Diyos laging naghihintay. Meron siyang salitang nasa Biblia na pwede nating pagbatayan kung may pag-asa tayo, kung wala. Pero mas malaking may pag-asa ka kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos. Naintindihan mo, Sis Luz, yung dapat gawin ng kapatid para wag siyang magpatuloy sa kasalanan? Opo, Brad Eli, ang kailangan talagang gawin ng kapatid kung may nagawang kasalanan ay sumangguni sa mangangaral para malaman kung ano po yung kasalanang nagawa. May patawad ba? Wala na bang patawad? Ano yung ipapayo sa kanya para malaman po niya ang kanyang dapat na gawin. At yun nga po, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Di naman natin kailangang magpaliwanag ng magpaliwanag. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, aminin lang naman natin yung kasalanan natin sa Diyos. At papatawarin naman po niya yun. Napakabait ng Diyos. Napakabuti po niya. Naintindihan niya lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat, Sis Luz, Opo. meron tayong Kristo na Pangulo ng Iglesia ng Diyos na tagapagkalubag loob sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Oh. Sapat ang Kristo na sinampalatayanan natin at ating minamahal at pinaglilingkuran. Sapat ang Kristo para tayo absueltuhin ng Ama kung inaamin natin at iniiwan natin ang ating mga kasalanan. Amen. Huwag tayong paalipin sa kasalanan, mga kapatid. Huwag kang paalipin sa sigarilyo. Huwag kang paalipin sa alak, sa bisyo. Huwag kang paalipin. Kaya mo yan sa tulong ni Kristo. Ngunit kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung kasama natin si Kristo, maaari nating magawa ang ipinagagawa sa atin ng Ama. Yan ang ating napag-aralan ngayon, mga kapatid. Sana makapag-iwan sa atin ito ng aral na ating magugunita para manatili ang ating pag-asa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tandaan nyo, ang Diyos ay mahabagin, banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob, mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Ganyan ang ating nakilalang Diyos sa Biblia. Kaawa-nawa tayo ng Diyos, mga kapatid. Hanggang dyan tayo nagtatapos. Manikluhod tayo, mga kapatid. So ayan po, mga kaibigan, napakaganda, no? Napakarami po tayong matutunan talaga sa lohika na itinuturo sa atin ng ating kapatid na Eli. Napakarami po tayong matutunan sa mga salita ng Diyos sa kanyang mga ipinapangaral na kung saan ito po ay magpapalinaw sa atin
kung ano po talaga yung dapat natin sundin kung paano po tayo maging Kristiyano. Yun po yung mga karakter ng tunay na Kristiyano, tunay na tagasunod ni Kristo, mga kaibigan. Alam nyo mga kapatid, ang Diyos po kasi ang lumalang sa tao. At alam nyo po ba kung ano ang nilalang ng Diyos na tao? Alam nyo po ba kung ano yung kung sino yung nilalang ng Diyos, mga kapatid? Ang orihinal na nilalang ng Diyos na tao, bagamat ito po ay binago po ni Satanas. Tandaan nyo po, heto mga kaibigan, gusto ko pong basahin. Yung original na nilalang ng Diyos na tao ay heto mga kapatid, sa Genesis chapter 3 sa verse 22, ganito ang sinasabi ng Biblia. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao'y nagiging parang isa sa atin. Ano po yon? Na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Ang tao po pala na nilalang ng Diyos na original, ang kanyang nilalang na tao ay hindi nakakaalam ng kasalanan. Walang alam sa paggawa ng kasalanan, kundi ang alam niya lamang ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yun po yung nilalang ng Diyos na original na tao. At baka niya sabi niya, iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ang orihinal na nilalang ng Diyos, wala palang kamatayan, mga kaibigan. Wala palang kamatayan. So, ang original na nilalang ng Diyos ay walang alam sa kasalanan, hindi nagkakasala, at walang kamatayan, nabubuhay magpakailanman. Yan ang nilalang ng Diyos. Pero si Satanas, binago niya yung nilalang ng Diyos, binago niya, mga kababayan, sa papaanong paraan. Ang ginawa ni Satanas, yung nilalang ng Diyos na tao na walang alam sa kasalanan, pinagkakasala. Yung ginawa ng Diyos na tao na walang kamatayan, ginawang may kamatayan. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagtatanim ni Satanas sa kanyang puso ng kasinungalingan, mga kapatid. At si Adan naman, ang nagiging kasalanan na kanyang nagawa mula sa kanyang pakikinig sa Diyos at pagsunod sa Diyos, ibinaling niya yung kanyang pakikinig, nakinig siya sa kanyang asawa o nakinig siya sa aral o utos ng dyablo na kumain doon sa bunga ng puno ng kahoy ng pagkaalam ng masama at mabuti, mga kaibigan. So, sa pamamagitan yon, nilabag niya yung kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig niya sa salita ni Satanas. At ang resulta, mga kaibigan, mula sa kawalan ng pagkakasala o kawalan ng kaalaman ng kasalanan, nagkaroon siya ng pagkasala. At sa pamamagitan ng pagkawalang kamatayan ay naging may kamatayan. So doon na bago ang tao. Na yun yung mga bunga o resulta ng kasalanan na ginawa ni Adan. At ang resulta nun, mula sa buhay na walang hanggan, pinalayas ng Diyos doon sa lugar na walang kamatayan, na doon sa Eden. Kaya kapag nagkasala ka po pala sa Diyos, kapag nagkakasala ka sa Diyos, mawawala sa iyo yung buhay na walang hanggan. Mapapalitan ng kamatayan. Yun po pala yung ibig sabihin na kapag kumain ka sa bunga ng punong kahoy na ito, mamamatay ka. Yun po pala, mga kababayan, no? Yun po pala, mula sa
buhay na walang hanggan, dahil sa iyong pagkakasala, ay magkakaroon ka ng kamatayan. Hindi mawawala sa iyo yung buhay na walang hanggan. Mapapalitan ng kamatayan. Napakaganda yung ganitong klaseng pag-aaral, mga kapatid. Kaya sana po ay matuto tayo sa mga aral ng Biblia. Magsaliksik lamang po tayo, mga kaibigan. Maraming salamat sa laging nakantabay. Maraming salamat sa mga naniniwala sa ganitong programa. Ang Diyos po sana ang laging magbigay po sa inyo ng kaliwanagan. Hanggang sa susunod po.